Magandang araw po, Kuya Bari. Ako si Janice, isang katulong. Sa totoo lang po, marami akong mga karanasang tungkol sa mga kababalaghan na gusto ko na sanang ibaon sa limot. Mga karanasang muntikan ko ng yakapin para maging parte ng aking buhay, ngunit magpahanggang ngayon po ay nais kong pagsisihan maski ang pangarap lang na makamit ang isiping iyon. Gusto ko nga sanang manatiling lihim na lamang itong nangyari sa akin, Kuya Bari. Ang muntikan ko ng pagkagat sa pain ng mga aswang. Maniwala man sa akin o hindi, naging biktima nila ang aking pamilya noong bata pa lamang po ako. Ipinagbubuntis ng aking ina ang bunso kong kapatid noon nang atakihin kami ng mga aswang. Sila ang grupo ng mga tiktik. Ang mga nasabing nilalang ay kinagiliwan ng husto ang aking ina dahil mabango raw ang sanggol na dinadala nito. Lantaran ang pagpapakita ng mga aswang ng interes kay mama. Palagi nila kaming dinadalaw at inaabutan ng kung ano-ano. Iyon po ang dahilan kung bakit si mama na likas namang talagang mabait ay nakuha ng mga aswang ang loob. Nang gabing iyon, nagising ako sa mahihinang huni na aking narinig sa paligid. Hindi ko po alam kung anong klaseng huni iyon, ngunit sigurado ako masama ang sadya ng mga ito dahil bumalikwas kaagad si Papa ng bangon. Anya, humanda raw akong sumugod sa mga aswang dahil alam ni Papa na si Mama at ang kapatid kong hindi pa naipapanganak ang sadya nito. Noong mga oras ding iyon ay kabadong-kabado ako. Hindi ko kayang harapin ang mga aswang, hindi dahil natatakot ako, kung hindi dahil sa katotohanan na bata pa lamang po ako. 10 taong gulang lang ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari. May kapayatan at babae pa. Hindi ko alam kung papaano ipagtanggol si Mama kung gayong alam ko naman na ang aking katawan ay kayang ibalya ng mga nilalang sa isang iglap lamang. Nagsigawan kami nang kumalabog ang bubong, tanda na may iilang aswang ng pumatong sa ibabaw. Pinagkakalmot nila ang yero, dahilan kung bakit nagkanya-kanya kami ng pagtakip sa aming tenga. Tila ba sabik na sila sa pag-atake sa amin. Natatakot man, nilakasan ko na lamang ang aking loob noong mga panahong iyon. Nakatatak na sa aking isipan na ang mga aswang ay delikado at pagkain ang tingin nila sa amin. Hawak ko ang isa sa mga ginawang sibat ni Papa na yari sa bagakay. Inutuso ko lang daw ito sa bawat nilalang na nagbabalak na abutin kami. Halos maiyak ako sa labis na takot, ngunit wala akong magawa kung hindi sabayan ng pagdarasal ang labis na takot na aking nadarama. Mabuti na lamang nagawan ko ng paraan ang bawat mahahabang dila ng tiktik na gustong umabot kay Mama. Saksi ako, Kuya Bari, kung papaano nag-angilan ang mga ito, lalo na at nakikita kong bawat aswang na nagnanais na pumasok sa bahay namin ay nilalati ko ni Papa gamit ang kanyang buntot pagi. Umaasa ako na susuko din ang mga aswang mamaya at lulubayan na kami. Ngunit nagkamali ako. Ang akala kong pagsuko nila ay hindi naman talaga nangyari. Napasigaw ako nang pagtulungan ng 3 aswang tiktik ang aking Papa at pinagkakalmot nila. Ang iba ay marasyang hinawakan na tila ba pinipigilan ang kanyang pagpupumiglas, samantalang ang pangalawang aswang naman ay ang likuran niya ang pinagdidiskitahan na kalmutin. Duguan na si Papa at nangihina na, ngunit labis kong ikinalungkot nang wala man akong magawa
para mailigtas siya? Si Mama lang ang hindi nakatiis at kaagad na dinaluhan si Papa. Kahit halos mapaos na kami sa kakasigaw ay hindi man lang siya nakinig at walang prenong tinakbo ang distansya namin at ni Papa hanggang sa salubungin naman siya ng aswang at walang awang pinagtulungang butasin ang kanyang tiyan. Marahas na sumirit ang kanyang dugo nang parang wala nang bukas. Itinulos kami ni Papa sa aming kinatatayuan. Kitang-kita ko kung papaano nagkagulo ang mga aswang sa paglantak sa bumagsak kong ina na noon ay humingi ng tawad kay Papa dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Bigla yatang sinapian si Papa at pinaghahampas muli ng hawak niyang buntot pagi ang lahat ng aswang na nakapaligid sa kanya. Sa totoo lang, Kuya Bari, gustong-gusto kong tumulong sa kanila, ngunit inunahan po talaga ako ng takot, lalo na nang makita ko si Mama na nakahandusay na at pinagtutulungang pagpiestahan ng mga aswang na walang ibang ginawa kung hindi ang bigyan ng takot ang aming mga puso. Nagagapi na si Papa nang sumigaw niyang sinabi sa akin na kailangan ko ng tumakas. Masakit man sa aking loob, Kuya Bari. Wala akong nagawa. Kung hindi, ang magtatakbo na lamang palayo ng walang ibang bitbit kung hindi ang lungkot at paghihinagpis na bumabalot sa aking puso. Aswang ang kumitil sa buhay ng aking pamilya. Hindi ko ito lubusang matanggap, kaya kahit masakit pa, naghanap ako ng paraan para makabangon at bigyan muli ng lakas ng loob ang sarili ko. Inilihim ko sa lahat ang tungkol sa nangyari sa aking pamilya dahil naniniwala akong para makausad ay kailangan kong kalimutan ang lahat ng masalimuot na bagay na gumagambala sa akin. Kaya nga lang, hindi ko na matiis na hindi ibahagi sa lahat ang tungkol sa mga bagay na ito. Para kasing napaka-unfair naman ng mundo kung hindi ko ibabahagi ang bangungot na kay tagal nang nanananahan sa dibdib ko. Gustong-gusto kong sabihing walang pinipiling lugar ang mga aswang dahil kahit saan at kahit ano, nakahanda silang mambiktima, malamnan lamang ang masisiba nilang mga tiyan. Isa akong Bisaya. Napilitan lang ako na magpunta sa Negros dahil nag-iisa na lang ako. Sinubukan kong magpunta doon dahil na din sa minsanang kwento sa akin ni Mama na may mga kaanak daw siya sa probinsyang iyon. Kung kaya't sinubukan ko pong makipagsapalaran. Ngunit hindi ko inaasahang nakabuntot na yata sa aking pagkatao ang presensya ng mga aswang. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na kahit nasaan tayo ay nakakalat din ang mga nasabing nilalang. Maaaring nakakasalubong natin, nakakasalamuha at kung minsan ay pinagkakatiwalaan pa. Payo ko lang po sa lahat, mag-ingat po tayo sa mga aswang. Mahilig talaga silang mambiktima. Madalas din silang magpanggap na mabuti para mas mapadali ang kanilang misyon na makalantak ng sariwang lamang loob na siyang gustong-gusto nila. Doon po sa bago kong tinitirhan, madalas na pinag-uusapan ang mga taong kailan lang nahawa. Walang nakaraan o kahit anong kwento kung papaano nila ito ginawa, pero ang alam ko, nagiging mas mabagsik pa kaysa sa tunay na aswang ang mga taong nayanggaw na. Kaya kasi nilang maging malakas anumang oras nilang naisin. Nakakakain sila ng mga taong gusto nilang biktimahin kahit tirik na tirik ang araw at mas mabilis para sa kanila ang gumalaw ng hindi nakakapagbago ng anyo. Nalaman ko po, Kuya Bari, ang tungkol sa kanila dahil madalas kasi akong makipagkwentuhan sa mga nakakatanda at makinig sa lahat ng itinuturo sa amin ng matandang
mayordomang kumupkup sa akin nang malaman niyang wala na akong mapupuntahan. Bale, si Nanay Sally ay isa lamang katulong. May amo siyang nakabase sa Amerika, kaya parang kami lang ang tumatao sa malaking bahay ng kanyang mga amo. Ang totoo niyan, nakilala ko na din naman sina Madam Luisa. Napagsisilbihan lang namin sila tuwing nagbabakasyon sila ng kanyang pamilya dito sa Pinas. Sila ang talagang amo namin. Madalas sa kusina si Nanay Sally. Palagi siyang nagluluto kaya palagi akong nakaalalay sa kanya. Sa tingin ko nga mahilig din siya sa pagkain dahil kabisado niya ang mga masasarap na putahe at mga sahog dito. Sa tuwing may niluluto kami sa kusina ay ako ang isa sa pinakaaktibong nagtatanong, lalo na't nakahiligan ko din ang pagluluto. Iniisip ko, para na din akong nag-aaral sa isang culinary school. Hanggang high school lang kasi ang naabot ko at hindi ko na naipagpatuloy dahil nga nawala na ako ng gana na mag-aral. Alam kong malaki ang mawawala sa akin, pero ayos lang po yun. Ang mahalaga ay kumikita na din ako ng pera. Ito lang naman ang kaya kong gawin. 4 na taon na po akong nagsisilbi sa malaking bahay ni na Madam Luisa nang may dumating na isang buong pamilya. Nagpakilala sila bilang mga kaanak ng aming amo. Si Mang Lucio ang padre de pamilya, si Aling Rosa ang ilaw ng tahanan, si Jonathan at Minnie naman ang kanilang mga anak. Inalok daw ni Mang Lucio si Madam Luisa na magtrabaho dahil napagdaanan ng matinding dilubyo ang kanilang tahanan. Nawasak daw umano ng bagyo ang kanilang bahay at wala nang mapupuntahan, kaya naman dahil sa awa, hinayaan na lang daw sila ni Madam na manirahan sa bahay at tumulong-tulong na lang daw sa aming mga gawain. Sa kanilang lahat, pinakaayaw ko ay si Jonathan. Dahil medyo mayabang at parang pailalim kung tumitig ito sa akin. Makulit at ayaw humiwalay kahit pa sinabi ko na sa kanya ng harap-harapan na ayaw ko sa kanya. Pwede daw siyang sumama sa akin na mamalengke, maglaba, maglinis ng pool at maging hardinero. Pumayag ang aming amo dahil ito ang magiging unang pagkakataon na may makakasama kaming mag-anak na kayang gawin ang mga bagay na kanya-kanya lang naming inaangkin. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi namin talaga sila gusto. Kakaiba sila kung tumingin at para bang palaging may binabalak na masama. Sabi nga sa akin ni Nanay Sally ay matyagan daw namin ang mga bisita na alam ko namang hindi magtatagal. Dama ko din kasi na ayaw ni Nanay Sally kay Aling Rosa. Tila siya nagkaroon ng kakumpetensya sa pagluluto. Alam ko naman na hindi nakikipag-away si Aling Rosa. Madalas nga siyang umalalay kay Nanay Sally. Kaya naman, para gumaan ang presensya ng bawat tao sa loob ng bahay na aming pinagtatrabahuhan, ay kinausap ko si Nanay na kasunduin na lang si Aling Rosa. Natatandaan ko pa nga, tawang-tawa ako nang makitang sumasabay si Aling Rosa kay Nanay sa kusina, pero dahil sa marami siyang kayang gawin ay tila ba gumaan na ang kanyang trabaho at nagagawa ng makapagpahinga ng maaga. Mabait pala ang mag-anak at sa totoo lang ay may hitsura, pero masasabi kong masyado silang seryoso. Tahimik at magalang. Mababa ang tono kapag ka nagsasalita at higit sa lahat, ayaw nila ng nakikipagtitigan. Si Mang Lucio naman ay natuka sa paglilinis ng mga kotse. Marunong siyang magmaneho kaya kahit papaano hindi na kami nagtatricycle kapag ka nagpupunta sa palengke. Minsan ay si Aling Rosa ang natuka sa pagluluto.
Napag-alaman kong adobo pala ang uri ng pagkain na masarap siyang magluto. Ang nangyayari, madalas akong mag-abang na lang ng pagkain na naluluto tuwing siya ang kusinera dahil mas nabubusog ako at masarap pa ang kanyang mga lutong ulam. Pakiramdam ko nga, naaadik na ata ako sa nasabing pagkain. Nagkataon lang kasi na nagkasakit si Nanay Sally noon kaya hindi niya magawang kumilos at natatakot ako na baka mabinat. Kalaunan, ipinagkatiwala na ni Nanay Sally ang pagluluto kay Aling Rosa, samantalang siya naman ay palakad-lakad na lang sa buong paligid na parang isang supervisor. Iyon naman din kasi ang iniuto sa kanya ni Madam Luisa. Natatawa nga ako kay Nanay Sally. Palagi niya akong kinakantyawan na baka daw maging baboy na ako. Dahil palagi na lang daw niya kasi akong nahuhuling kumakain sa kusina. Sinasabayan pa ako ng iba pang mga katulong na hindi ko na lamang pinapansin at hinahayaan ko na lamang sila sa kanilang biro. Tutal, kabisado ko naman talaga ang mga ugali nila. Mabuti na lamang, ipinagbubukod ako ni Aling Rosa ng adobo tuwing nagiging abala ako at hindi nakakakain sa tamang oras. Sabi nga niya, ibigay ko na lamang daw kay Jonathan ang pamamalengke tuwing madaling araw. Marami daw kasing bagong katay na karning baboy at baka kung saan nakakapili pa sila ng masasarap na parte para gawing adobo. Bukod sa sariwa na, ay mura pa. Minsan tuloy, gusto ko nang sumama sa kanila para maranasan ko naman ang mamalengke tuwing madaling araw. Tuwing tanghali kasi ako nagpupunta sa gulayan Kung minsan naman ay sa hapon tuwing pagkatapos naming kumain ng tanghalian. Marami daw gulay na pwedeng isahog na sa pagkakaalam ko, marami ding mapapagpilian. Bago pa lang siya sa pagpunta-punta sa palengke pero marami na daw siyang suki. Kilala na ang pangalan niya at kung may nakakalimutan siya ay ito na ang naghahatid ng pinamili niya dito sa bahay na labis kong ikinagulat. Kaya nga pinagdidisketahan ko itong si Jonathan kapag nagkakasolo kami at madalas kong biruing babaero. Mabulaklak kasi ang dila nito kung magsalita siya na tila ba walang ibang alam na gawin kung hindi ang palambuti ng puso ng babaeng siyempre ay kakagat sa kanya. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, dati silang nagtatrabaho sa isang restaurant. Yumao na nga lang daw ang amo nila kaya sila nahinto sa kanilang trabaho. Naaksidente daw noong sumakay ng eroplano at mag-crash ito sa ibang bansa. Kaya naman nang mahinto sila sa trabaho, sinubukan ni Aling Rosa ang magpundar ng isang maliit na negosyong nakakalungkot man ay hindi rin lumago dahil nga winasak noong nagdaang bagyo. Kahit hindi ako nakapagtapos ng kung anumang kurso na may kinalaman sa pagluluto, ay puring-puri ko talaga ang mga luto nitong si Aling Rosa. Masarap ang mga timpla ng bawat putahing inihahain niya, kaya naman gustong-gusto ko ang nag-aabang sa kanyang mga galaw sa kusina. Sa tuwing nangyayari iyon, madalas na ireto sa akin ni Aling Rosa si Jonathan. Kagaya ko ay wala pa ding nobya si Jonathan. Pareho kaming mahiyain. Minsan ay naikwento niyang may nagtapat na babae sa kanya pero tinalikuran niya lang dahil sa labis na hiya. Ako naman, Kuya Bari, ay ayaw na naliligawan at talagang naiilang ako. Hindi ako komportable kaya natatawag akong bastos sa tuwing lumalayo ako. Bakit nga ba? Dati na akong naloko ng mga taong akala ko ay hindi ko dapat husgahan, ngunit mga manloloko pala. Mga aswang pala. Walang kaalam-alam si Jonathan na nagkakagusto ako sa kanya.
Inilihim ko na lang sa kanya ang tungkol dito dahil maliban sa nahihiya ako ay natatakot din ako na baka ayawan siya ni Nanay Sally. Baka masaktan lang ako. Si Nanay Sally ang naging sandigan ko sa lahat-lahat, kaya kahit hindi ko siya tunay na magulang ay gusto kong sundin ang lahat ng gusto niya na sa tingin din niya ay makakabuti para sa akin. Hindi ko pa naman talagang ganoon kakilala ang pamilyang Dayo. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga bagay na sinasabi nila tungkol sa kanila. At saka higit sa lahat, hindi ko alam kung tao ba sila. Marami kasi akong napapansing kakaiba na hindi ko kayang maarok ng aking pinakamabangis na imahinasyon. Tipong binibigyan ako ng nakakapanindig balahibong impresyon. Yung parabang winawasak ang lahat ng paniniwala ko. Naisip ko tuloy, kilalanin muna silang mabuti. Alam ko naman na marami pa kaming hindi alam sa isa't isa. Kailangan kong bantayan ng maigi ang pamilyang Dayo. Kaya naman, isang araw, nag-day off ako sa trabaho. Ang paalam ko kay Nanay Sally, lalabas ako at mamamasyal, pero hindi nila alam na nasa likod bahay lang ako kung saan may nadiskubre akong lagusan at doon ako nagtago hanggang sa pagsapit ng gabi. Alam ko namang hindi mag-aalala sa akin si Nanay Sally dahil may kakilala kaming madre sa isang simbahan na kinasundo kong magpadala ng mensahe sa kanya bilang pagsasabing doon muna ako magpapalipas ng gabi. Kahit alam ni Sister Elsa na kasinungalingan ang ipinakiusap ko sa kanya, ay pumayag na lang din siya dahil ipinagtapat ko naman ang mga bagay na gusto kong malaman at suportado niya. Noong nakaraang gabi kasi, naikwento ko na kay Nanay Sally ang nararamdaman ko para kay Jonathan. Hindi siya makapaniwala. Baka raw naguguluhan lang ako o nadadala sa matatamis nitong mga salita. Bakit daw hindi ko muna kilalanin ang mga taong gusto kong gawing parte ng aking buhay? Nang sa gayon, magawa ko daw na matanggap ang buong katotohanan sa bawat tagpong matutuklasan ko tungkol sa kanila. Dagdag pa ni Nanay Sally, hindi pa raw siya handang makita ako na may ipinapakilala sa kanya. Hindi ko raw alam ang tunay na pagkatao ng lalaking napupusuan ko. Dahil sa kanyang sinabi, naisip kong matyagan si Jonathan para malaman kung baka may tinatago siya sa akin. Sinusundan ko siya kahit saan, sa bahay at sa kahit saang lugar man siya nagpupunta. Kilala ko kasi si Nanay Sally, Kuya Bari. Hindi naman siya basta-basta na nagsasabi ng kung ano-ano hanggat wala siyang napapansin. Alam kong ginagawa niya ito dahil gusto niyang ako mismo ang makadiskubre sa kung anuman ang tinatago ng pamilyang Dayo. Ipinilig ko ang aking ulo matapos maipadala kay Sister Elsa ang aking mensahe. Alam kong mukha na akong masamang tao sa kakaabang pero wala naman akong magawa dahil gusto ko siyang hulihin sa akto na may tinatagong lihim na kailangan kong malaman. Matyaga akong naghintay hanggang sa sumapit ang hating gabi. Napakunot noo ako dahil bandang 11:00, nakita kong naglabasan ang buong mag-anak. Mula kay Mang Lucio, Aling Rosa, Jonathan at Minnie. Lahat sila ay nagkanya-kanya sa pagpapahid ng kung anong makintab na likido sa kanilang katawan, sabay tingala sa maliwanag at bilog na buwan. Kinabahan ako. Isang alaala ang sumagi kaagad sa aking isipan nang makita ko ang kanilang ginagawa. Tila ba isang babala para sa akin ang nasasaksihan ko? Umatras ako at hindik na sumiksik pang lalo ng kusang nagsilabasan
ang malalapot na laway sa kanilang mga bibig. Para bang nakakaamoy sila ng masarap na putahe sa kanilang paligid, kaya naman panay ang pagsinghot nila na labis kong ikinahilakbot. Maya-maya pa, nagkanya-kanya na sila sa pag-aangilan at pagbabago ng anyo. Mula sa simpleng tao hanggang sa maging isang kahindik-hindik na halimaw. Dito na ako napuno at nanlupaypay na napasalampak ng upo sa lupa. Mga aswang. Aswang ang pamilyang Dayo na nagpupumilit makipaglapit sa akin. Nanginginig na gumapang ako hanggang sa makalapit ako sa pintuan. Kailangan kong ipaalam kina Nanay Sally ang aking mga nadiskubre. Kahit nanginginig man, ay nagtagumpay naman ako sa paglapit sa aming kwarto at pabalya itong binuksan. Kumakabog ang dibdib ko. Gusto kong maging aswang na din para makipaglaban sa kanila, lalo na't alam kong niloko niya lang ako. Napakasama ni Jonathan para lilangin lang ako. Nang matanaw ko si Nanay Sally sa higaan niya, ay saglit akong huminga ng malalim, saka pumasok. Bumungad sa akin ang magulong higaan ko na tila ba sinadyang pagbabatuhin ang aking kama. Walang anumang nilapitan ko si Nanay Sally para lang magulat. Nakatagilid patalikod sa akin si Nanay, kaya kinalabit ko siya at niyugyug para gisingin, ngunit hindi na ito nagising pa. Napatihaya ang walang buhay niyang katawan kung saan duguan at wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Dahil sa aking nakita, pakiramdam ko ay binuhusan ng malamig na tubig ang nagbabaga kong pagmamahal para kay Jonathan. Nawalan ako ng gana sa kanya. Hindi ko akalain na may nakahihindik pa pala siyang sikreto na tinatago. Puot at galit ang mas nangingibabaw. Pinatay na ng mga aswang tiktik ang aking pamilya. Pati ba naman si Nanay Sally ay idinamay pa nila? Patakbo akong nagtungo sa kusina at hinalughog ang lahat ng lagayan ng asin. Tila ako'y isang baliw na winagwag iyon, ngunit wala na akong pakialam. Aswang ang pamilyang Dayong ito. Marami silang kakayahan, katulad ng pagbabago ng kanilang anyo kapag kakabilugan ng buwan. Kaya nilang maging tao at nagiging aswang lamang sila kapag ginusto nila. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit nagawang masikmura ni Jonathan ang ganitong uri ng buhay. Papaano niya nagagawang kumain ng tao pagkatapos ay magtatapat ng pagmamahal sa akin? Napasigaw pa ako nang maabutan ang ilan sa mga kasamahan kong katulong sa salas na nakahandusay at wala ng mga buhay. Masaganang pumapatak ang dugo nila at nagkalat na ito sa sahig. Tirik ang mga mata at bakas ang takot sa kanilang mukha. Nakaluwa na ang kanilang mga balat sa bandang dibdib. Mukhang kanina pa hinihila ng mga walang hiya ang lamang loob ng kawawa kong mga kasamahan at takam na nilamon ang lahat ng parte ng katawan na kaya napaduwal ako nang malanghap ko ang amoy malansa. Napaiktad ako nang marinig ang umaangil na mga boses ng pamilyang aswang. Sumingasing sila na tila ba hindi natakot sa aking mga natuklasan. Sila pa ang nagmatapang at walang takot na ipinakita sa akin kung papaano sila lumantak ng tao. Mabangis at walang katakot-takot. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Tila ako'y maiihi na matatae. Naging alerto ang aking pandinig at naglumikot ang aking mga mata. Sumpaman, dudumugin ko ang kahit na sino man sa kanila kapag sinubukan nila akong saktan.
Hindi ko na nakontrol ang sarili kong sumigaw dahil basta na lang akong dinaluhong ni Mang Lucio. Sabay nga dahilan para lumingkis sa aking liig ang kanyang malapot at malansang dila. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na makahakbang at naistatwa na lamang sa aking kinatatayuan. 2 pares ng mapupulang mga mata ang nakita ko sa aking harapan na pagmamay-ari naman ni Jonathan. Ramdam ko ang pagkatakam nito habang mabibigat ang kanyang paghinga. Ganun na lamang ang pagkikisay ko para makawala lamang sa pagkakapulupot ng dila, ngunit nang mapagtagumpayan ko naman ay halos mamatay ako kakasigaw nang mabungaran ang mukha ni Aling Rosa na sa kanyang mga natatakam na titig sa akin ay halos lumipad na ang aking kaluluwa sa labis na takot. Sinubukan din akong sugurin ni Minnie, ngunit nanlaban na ako. Gamit ang natagpuan kong kutsilyo, iwinasiwas ko ito at ginamit bilang panangga sa kanilang matatalas na mga kuko. Umatras ako at nanginginig na umalis. Wala na ang pamilya ko. Wala na din si Nanay Sally. Alam kong mamamatay ako ngayon kapag hindi pa ako umalis. Masakit man sa aking loob, nilisan ko ang lugar at hindi na kailanman bumalik. Hahayaan ko na lamang ang pamilyang Dayo na harapin ang konsekwensya ng ginawa nila dahil sa kanilang kasibaan. Nilisan ko na puno ng hinagpis ang bayan ng Negros. Iniwan ko ang aking mga gamit at hindi na nagtangkang bumalik pa. Sino pa ba ang babalikan ko doon? Patay na ang itinuturing kong ina na si Nanay Sally. Wala na akong babalikan. Nagpalaboy-laboy ako. Umangkas sa mga jeep at bus. Tinakasan ko ang pagbabayad dito. Nagpakalayo-layo ako at hindi ko na binalak pa ang landas na aking tatahakin. Hanggang sa nagising na lamang ako. Umaga na. Napadpad ako sa isang baryo at doon na ako inabot ng gutom. Namalimos ako, Kuya Bari, para lamang makakain hanggang sa napadpad ako sa isang palengke. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Siguro naaawa siya at ako'y pinakain. Habang ako'y kumakain, ikinuwento ko sa kanya ang aking mga sinapit. Sa gitna ng aming pag-uusap, sa di inaasahang pagkakataon, ay napagtanto kong malayong kamag-anak pala namin siya. Aling Gloria. Aling Gloria ang pangalan niya at kamag-anak pala siya ng aking ama. Doon na ako nabuhayan at natuwa. Di naman po maramot si Aling Gloria, Kuya Bari, at kinupkup niya ako dahil wala daw siyang kasama sa bahay niya. Dito na ako nagsimula muli ng panibagong buhay. Sana naman hindi na ako sundan dito ng kamalasan. Dito na ako muli babangon at kakalimutan na ang nakaraan na minsang nagbigay ng hindi ko makakalimutang trahedya sa aking buhay dahil lang sa mga aswang na pamilyang Dayo sa Negros. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. More power po sa inyong channel at mabuhay po kayo. Lubos na gumagalang, Janice. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlito. Ako po ay taga Bulacan. Ang kwentong isasalaysay ko po ngayon ay tungkol sa aking karanasan sa probinsya ng aking ina. Doon po sa isang baryo ng Zamboanga del Sur.
hindi ko na lamang po papangalanan pa ang naturang baryo para maitago ang pagkakilanlan nito. Nangyari po ito taong 1990 nang magtungo kami sa probinsya ng aking ina, gawa ng nais na makapiling ni nanay ang kanyang inang may sakit. Sabi kasi sa sulat na ipinadala ng kapatid ni nanay na mukhang hindi na magtatagal ang kanilang ina, gawa ng pahina na ito ng pahina sa bawat araw na dumadaan. At palagi raw nitong hinahanap ang nanay ko. Sa pagdating po namin, Kuya Bari, sa baryong iyon, kaagad kong naramdaman na parang mayroong kakaiba. Ang sabi ni nanay ay ganoon daw talaga kapag naninibago ka sa isang lugar. Ang baryo na iyon, Kuya Bari, ay mahamog. Kahit 7:00 na ay mayroon pa ring makakapal na hamog na bumabalot sa baryong iyon at sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Bagay na hindi ko nakasanayan. Pakiramdam ko tuloy, parang may mga pares ng mga matang nakamasid sa akin kahit wala naman. Ang bahay ng lola ko doon ay yari po sa pawid at kawayan na mayroong matataas na silong. Kasukat noon ang isang tao na may katamtamang taas lamang kung nakatayo ito. Sa silong inilagay ang mga kahoy na ginagawang panggatong, mga sako na mayroong lamang mais o di kaya naman ay saging na doon na rin pinapahinog. Sa tuwing gabi ay salitan ng pagbabantay sina mama at mga kapatid niya kay lola. Lagi kasi iyong iniihit ng ubo. Pahina na rin pahina ang kanyang kondisyon. Lagi ko ring napapansin na parabang may tao sa silong ng bahay. Ngunit kapag bumababa naman ako o ang aking mga pinsan, ay wala naman kaming nakikita. Kung kaya't ang ginagawa na lang namin ay nagpapausok na lang kami ng mga gomang gulong upang maitaboy ang mga masasamang elemento na umaaligid-aligid. Sabi-sabi kasi na mayroon daw mga aswang na umaaligid kapag may taong nagkakasakit doon sa kanilang baryo. Mabisa daw na pantaboy ang amoy ng sunog na goma sa mga iyon. Hanggang nga sa tuluyan ng pumanaw si Lola. Mga 1 linggo ring matapos ang pagdating namin doon. Nagluksa ang buong angkan sa nangyari. At kahit hindi ko nakagisnan ang lola dahil nasa malayo kami nakatira, ay masakit pa rin sa akin, Kuya Bari, ang pagkawala nito. Sa kakaunting panahon kasi na nakakausap ko siya, ay ramdam ko na mabait siya at maalaga. Sa unang gabi ng lamay, nagtipon lahat ng mga kakilala at malalapit na kaibigan ni Lola. At doon ko nakilala si Anisita. Anak daw ito ng isang kakilala ni Lola. Sa unang pagsilay ko sa kanya, ay tila ba nabighani agad ang puso ko. Nakipagkilala ako rito at nakipag-usap. Sa pag-alis ni Anisita ay kaagad na lumapit si Carding na isa sa mga pinsan ko. Kas, huwag kang masyadong makipaglapit dyan kay Anisita ha. Alam mo, balita kasi na apo siya ng isang aswang. Ang lola niya ay kinakatakutang makahalubilo ng mga taga-baryo. Baka raw kasi manghawa ito o di kaya naman ay manalasa. Kaya nga, habang maaga pa, huwag kang papalinlang kay Anisita ha kung ayaw mong maging biktima nila. Anya na ikinagulat ko. Hindi na ako nakipag-argumento pa kay Carding, Kuya Bari, at sinabi ko na lamang na susundin ko ang kanyang mga payo para wala nang ingay. Subalit sa kaloob-looban ko ay hindi ako papapigil ni numan sa kagustuhan kong makipaglapit sa babaeng nakukursunadahan ko. Nang sumunod na gabi, nagtungo muli si Anisita sa lamay ng lola upang makidalo sa padasal sa patay. Ginagawa ang padasal sa tuwing 6:00 ng gabi at natatapos ito ng 7:00.
Pagkatapos noon ay namimigay na kami ng kape at biskwit sa mga nakikilamay. At syempre pa, ang unang-una kong inaabutan ay si Anisita dahil para sa akin ay espesyal siya. Hanggang sa nagpresenta akong ihatid siya sa kanila, bagay na hindi niya tinanggihan. At dahil abala si na mama ay hindi na ako nakapagpaalam pa sa kanila. Medyo malayo ang bahay ni na Anisita sa sentro ng bayo kung saan naroroon ang bahay ni na Lola. Pagdating namin doon, maputik at makitid ang dinadaanan naming daan. Subalit binaliwala ko lamang iyon dahil pakiramdam ko po ng mga oras na iyon ay parang nasa alapaap na ako sa sobrang kilig na nadarama. Nagkwentuhan kami habang nasa daan. Saka bigla niyang sinabi na baka daw maligaw ako pabalik gawa ng hindi ko naman kabisado ang daan na iyon. Ngunit sinabi ko na lang sa kanya na matatandaan ko naman, lalo na't nadaanan ko na. Dahil gusto ko talagang malaman kung saan ang bahay niya para kapag may oras ako ay talagang dadalawin ko siya sa kanila. At noong marating namin ang kanilang tirahan, agad niya akong ipinakilala sa lola niya. Maayos naman akong pinapasok nito sa loob ng kanilang bahay at ipinagtimpla pa ako ng kape. Natawa pa nga si Anisita gawa ng bakit daw kape ang tinimpla ng kanyang lola, gayong marami naman daw iyon sa amin. Sa katunayan, Kuya Bari, nahiya ako sa sinabi ni Anisita. Subalit natawa na lamang ako at pati lola niya ay napakamot sa ulo at nagwika ng, "Aba, ay bakit nga ba?" Hindi ko naman nakitaan ng kakaiba ang maglola ng mga sandaling iyon. Kaya masasabi kong hindi naman talaga sila aswang, Kuya Bari. Nang medyo lumalalim na ang gabi, nagpasya na akong umuwi. At sa pagtahak ko sa daan ay may narinig akong ungol. Nakakatakot na ungol na nagmumula sa mga talahib na nadadaanan ko. Noong itinuto ko naman ang liwanag na daladala kong flashlight ay wala namang naroroon. Paliko na sana ako sa pakaliwang daan nang malito ako kung tama nga ba ang tatahaking ko. Unang beses kong nakapunta doon kaya talaga hindi ko pa kabisado ang daan. Ay, tama nga ang sinabi ni Anisita na baka maligaw daw ako. Samantala, rinig na rinig ko na nagsisimula ng umalulong ang mga aso sa baryo. Palakas ng palakas iyon. Nangilabot na ako sa puntong iyon. Gusto ko nang tumakbo ngunit hindi ako sigurado kung nasa tamang daan ba ako nakaharap. May mga huni na rin akong naririnig na nagmumula sa mga ibon sa gabi. Hanggang sa bigla na lang bumulusok ang isang malaking ibon sa harapan ko. Dahil sa pagkabigla, ay napayuko ako at nang bumalik ako sa pagkakatayo ay siya namang pagbalik nito sa akin. Sa puntong iyon, nahintakutan na ako ng sobra at nawala sa balanse kaya natumba ako sa maputik na daan. Mabuti na lang at hindi ko nabitiwan ang flashlight. Itinutok ko iyon sa ibon na papalapit na naman sa akin at nasilayan ko ang mga pulang mga mata nito. May matalas na tuka at itim ang kulay ng ibong sumasalakay sa akin. Hindi naman ako kinagat o kinalmot ng naturang ibon. Pabalik-balik lamang siyang lumilipad patungo sa akin na parabang pinaglalaroan niya ako. Hanggang sa lumipad na ito palayo. Nagulat na lamang ako nang may biglang humawak sa balikat ko at sa pagharap ko sa taong iyon ay hindi ko na kinaya ang takot na bumalot sa aking pagkatao kaya napasigaw ako. At noong itinuto ko ang liwanag ng flashlight ay tumambad sa akin ang mukha ng isang tao na puno ng putik. "Hoy, kung makasigaw ka, para kang nakakita ng aswang ah."
Saad ng boses ng taong tumapik sa akin at doon ko palang napagtanto na si Anisita pala iyon. Nagulat naman ako at tinanong ko siya kung bakit ganoon ang itsura niya at anya nadapa daw siya sa maputik na daan kakahabol sa akin. Nag-aalala daw kasi ang lola niya sa akin dahil baka daw maligaw ako. Dahil bago pa naman daw ako sa baryo nila. At inihatid nga ako ni Anisita sa bungad ng sentro ng baryo. Napansin kaagad ako ni Carding nang makabalik ako sa bahay. Kaagad niya ako nilapitan at sinamahan para maghugas at makapagbihis na rin. Puno kasi ng putik ang aking pantalon, Kuya Bari, hanggang sa aking bewang, pati sa magkabilang braso. Tinanong niya rin ako kung saan daw ako nanggaling at sinabi ko sa kanya ang totoo. Naku naman, Carlito, alam mo, mabuti na lang walang masamang nangyari sa'yo. Alam mo namang itinuturing ng aswang iyang lola ni Anisita. Bakit ka pa nagpunta roon? Iba ka nga siya yung ibon na humarang sa'yo. Saad niya sa akin. Dahil sa inakto niya, nainis ako. Gawa ng nag-alala pa nga ang lola ni Anisita sa akin, kaya niya ako pinasundan, tapos pararatangan lang silang mga aswang. Ni hindi nga nila mapatunayan ang mga haka-haka nila. Kaya tinanong ko siya kung sino ang may sabi na aswang ang lola ni Anisita. Alam mo, napatunayan na yan ng manggagamot dito sa amin, ang pagiging isang aswang ng lola niyang si Anisita. Ayon pa nga sa manggagamot ay minsan na niyang nakita ang matanda na tumutuwad sa kakahuyan ng 10 oras ng gabi at bigla na lamang daw yung naging isang malaking ibon na lumipad sa himpapawid. Gas, maniwala ka, aswang ang lola niya. Hanggang sa pagtulog ay iniisip kong mabuti ang sinabi ni Carding. Kinabukasan, napabalita sa baryo na nakasagupa o mano ng isang taga-baryo ang isang aswang na nagtungo sa silong ng kanilang bahay upang sipsipin ang lakas ng ina nitong may sakit. Nasugatan daw nito ang aswang sa likod gamit ang talim ng itak. Binalaan din nito sina mama na ingatan daw ang bangkay ni lola. Wag na wag daw tutulugan dahil baka nakawin iyon ng aswang. Sa ikatlong gabi ng lamay ni lola ay hindi na nakapunta pa si Anisita, kaya ako na lamang ang nagtungo sa kanila. Tinandaan ko naman mabuti ang daan para maayos na makarating sa kanilang pamamahay. At nadatnan ko doon na inaasikaso ni Anisita ang kanyang lola. May sakit daw iyon at nagkasugat sa bandang likuran nito dulot ng pinasan nitong matutulis na kahoy. Sa puntong iyon ay nabahala na ako. Gawa ng nasa isip ko kaagad ang sinabi ng isang taga-baryo na tinamaan daw ng talim ng itak ang likod ng aswang at yak niyang nagtamo daw iyon ng malaking sugat. Biglang nanindig ang mga balahibo ko, Kuya Bari, nang nakita kong mayroong mga sariwang bituka na nakalagay sa isang palangganang nakapatong sa lamesa na nasa loob ng kanilang bahay at ang katabi nitong pitsyel ay naglalaman naman ng pulang likido. Pasimple ko iyong inamoy nang tumalikod si Anisita upang ikuha ng tubig ang kanyang lola. At binayo ng kaba ang dibdib ko, gawa ng nakasisiguro akong dugo nga ang laman ng pitsyel. Kaya hindi na ako nagtagal sa kanilang bahay. Agad akong nagpaalam kay Anisita at nagdahilan na lamang na baka hinahanap na ako ng nanay. Mabilis ang paghakbang ko nang binaybay ko na ang makitid at maputik na daan. Sa isip-isip ko ay totoo nga na aswang ang lola nitong si Anisita. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo ay may nasipat na akong bulto ng isang nilalang na tila papalapit ito sa akin. At sa isang iglap lamang
ay nag-anyong isang malaking aso iyon. Biglang narinig kong umangil ang aso at bigla itong umatungal. Sa puntong iyon, Kuya Bari, halos hindi ko na maigalaw ang aking mga paa dahil sa tindi ng aking takot, kaba at pangingilabot. Dahil sa samot-saring emosyon na ang bumabalot sa akin ay hindi ko na namalayang nakalapit na pala ang aso sa kinatatayuan ko. Umangil iyon ng malakas. Kahit sobrang takot na ako ng mga sandaling iyon ay nakuha ko pa ring itutok ang flashlight sa aso. Kitang-kita ko, mapula ang mga mata niya. Nakalabas ang pangil sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Ang tenga nito ay pahaba na patulis at kung ikukumpara ito sa isang ordinaryong aso ay talagang nakakatakot ang anyo ng isang iyon. At ang labis na nagbigay ng takot sa akin ay ang malademonyong ngiti noon na parabang uhaw na uhaw sa sariling laman. Inilabas ng nilalang ang kanyang mahabang dila na naglalaway ng malapot. Nanigas at nanginig na ang mga tuhod ko sa puntong iyon, Kuya Bari. Nang bigla na lang akong sinunggaban ng aso at kaagad na natumba ako na nakapaimbabaw siya sa akin. Akala ko po ay lalapain na niya ako, subalit bigla iyong natigilan matapos makalapit ang kanyang mukha sa liig ko. Saka dahan-dahan itong lumayo at naglaho na sa dilim. Noong makabawi ay kaagad akong tumayo at kumaripas na ng takbo. Nang nasa bungad na ako ng baryo ay may nakasalubong akong isang matandang babae. Mariing nakatitig ito sa akin at bigla na lamang nagsalita nang magtapat kami. "Ikaw ba yung apo ng namatay?" Tanong niya na sinagot ko naman ng opo. Tiningnan niya lang ako at napansin kong napagkit ang kanyang paningin sa suot kong kwintas. Ang kwintas kong iyon, Kuya Bari, kasi ay isang basyo ng bala na may nakapaloob na pinaghalong asin, buhangin, tinik ng kaktus at dinikdik na bawang. Bago siya tuluyang nakalayo sa akin, Kuya Bari, napansin ko ang pagsingkit ng kanyang mga mata na parabang may dinadaing. Matapos po ng libing ni Lola, nagpasya si Mama na manatili pa rin kami roon ng isa pang linggo, bagay na ikinasaya ko. Gusto ko rin kasing makita at makausap si Anisita bago kami umalis. Kahit pa napatunayan ko na isang aswang ang lola niya, ay nais ko pa rin makasama siya kahit na sandali lang. Sakto naman na nagpunta ako sa tindahan, nakita ko si Anisita. Niyaya niya ako sa kanila dahil hindi raw siya pwedeng magtagal sa baryo. Hindi pa rin daw masyadong magaling ang lola niya. Kahit medyo nag-aalangan po, ay sumama pa rin ako sa kanya, Kuya Bari. Hindi naman siguro mambibiktima ang isang aswang sa araw, gaya ng mga nababasa ko sa comics na sa gabi lang ang mga aswang nakapag-iiba ng kanilang anyo. Nakaupo ang lola niya sa isang mahabang upuan sa labas ng kanilang bakuran nang ito'y mabungara namin. Nang matanaw ko ito, ay ngumiti naman siya sa akin. Mahamog pa rin sa mga oras na iyon at sa palagay ko ay medyo nasanay na rin ako sa hamog. Pumasok muna si Anisita sa loob ng kanilang bahay at ako naman ay nagpaiwan sa labas kasama ang kanyang lola. "Carlito, lumapit ka nga sandali. May sasabihin lang ako sa iyo. Mabuti naman na pagtiyagaan mong kaibiganin itong aking dalaga. Hindi mo ba alam na sa paningin ng mga taga-baryo ay isa akong aswang?" Sa tinuran ng matanda ay medyo nagulat po ako. Hindi ko naman kasi inaasahan na ganoon ang kanyang sasabihin sa akin. "Po, ay, hindi naman po. Hindi po ako natatakot, Lola.
Ang ibig ko pong sabihin ay mabait naman po kayo sa akin kaya hindi ako naniniwala na aswang ho kayo. Pautal-utal kong tugon dahil hindi ko naman naisaktan ang damdamin ng matanda o dahil takot akong baka lapain niya akong bigla kaya ko sinabi iyon sa kanya ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Matapos kong sabihin iyon, hindi na umimik ang matanda at nagyaya na siyang pumasok sa kanila dahil nais na daw niyang magpahinga at para na rin daw makapagkwentuhan naman kami ng kanyang apo. Kuya Bari, masarap po magluto si Anisita, kaya naman ay magana akong kumain sa kanila ng agahan. Hanggang sa napasarap na ang kwentuhan namin at sumapit ang oras ng tanghalian. Nagluto muli si Anisita ng karni. Hindi ko na naman inalam kung anong klaseng karni iyon. Pinapanood ko lang siya at sa pagtitig ko sa kanya, pakiramdam ko ay nakikita ko na ang sarili ko bilang kanyang asawa na pinagsisilbihan niya. Nasipat kong naglagay siya ng mga sangkap sa iniluto niya at ang huling napansin ko ay kulay pulang likido na inihalo niya sa niluluto niyang ulam. Hanggang sa tila nagising ang natutulog kong diwa nang napahawak ako sa kwintas ko nang hindi sinasadya. Biglang kumabog ang dibdib ko sa kakaagad na napaisip kung ano ang sangkap na inihalo niya sa pagkain. Dala ng kuryosidad ay tinanong ko siya kung ano iyon at ang tanging sagot lamang niya, pampasarap na sangkap na tiyak makakalimutan ko ang aking pangalan. Kuya Bari, sa tinuran niya ay sumagi na naman sa isip ko ang katotohanang aswang ang lola niya. Hindi na ako naghintay pa na maluto ang kanyang inihahandang ulam. Nagpaalam kaagad ako sa kanya at dali-daling gumayak. Hindi ko na nga masyadong binigyang pansin pa ang kanyang mga sinasabi matapos kong makapagpaalam. Gabi. Hindi ako mapakali kakaisip kung nasaktan ko ba si Anisita sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Wala akong sinabing dahilan dito kaya nakukonsensya ako ng husto dahil alam ko sa ginawa ko ay sasama talaga ang loob niya sa akin. Kung kaya't kahit madilim na ay naisipan kong puntahan si Anisita. At sa puntong iyon, nagdala ako ng gasera para maging tanglaw sa madilim na paligid na dadaanan ko. Noong nasa bungad na ako ng kanilang bakuran, nang masipat ko ang isang anino. Akmang ibubuka ko na sana ang aking bibig upang tawagin si Anisita nang biglang may sumunggab na isang malaking aso mula sa likuran ko. Napadapa ako nang malaglag ako sa lupa at nabitiwan ko ang tangan-tangang kong gasera. Kaagad naman akong humarap sa asong dumamba sa akin at napapikit na lamang nang naramdaman kong nag-uunahang tumulo ang kanyang malalagkit na laway sa aking mukha at naihina lamang ako sa pantalon ko nang dinila-dilaan niya ang magkabila kong pisngi na tila ba natatakam. Subalit nasindak na lamang ako nang may tumulong likido na nagmula sa tagiliran ng aso. At palagay ko ay nanghihina na ito gawa ng halos nakalaylay na ang kanyang dila at balikat. Kaagad ko itong tinulak dahilan para matumba iyon sa lupa. Bigla na lang may humila sa akin patayo. Nang lingunin ko kung sino iyon, namukhaan ko kaagad ito. Ito yung lalaking nagsabi na nasugatan niya ang aswang gamit ang talim ng itak. Sa pagsipat ko sa kamay ng lalaki, ay tangan niya ang isang itak na may tumutulong dugo. Pinulot ko ang nahulog kong gasera at saka inilawan ang aso. At nagulat ako ng husto sa pagbabago ng anyo ng malaking aso. Unti-unti ay naging tao iyon. Isang sugatan at nanghihina na matandang babae. Nakahandusay ang matanda sa bungad ng bakuran ni na Anisita
at kami naman ng lalaki ay nanatiling nakatayo roon habang pinagmamasdan ang napinsalang aswang. Biglang lumabas si Anisita sa kanilang bahay at nagulat ng masilayan kami. Lalong-lalo na nang makita niya ang nakahandusay sa lupa. Siya ang aswang na sinasabi mo, Manong Roy? Tanong niya sa lalaki. Tumangulang si Manong Roy sa kanya. Napaiyak na lang si Anisita at tinawag ang kanyang lola. Dali-dali namang lumabas ng bahay ang lola niya at nang makita ang mga nangyari ay napaiyak din ito sa tuwa dahil nalinis na ang kanyang dangal. Mapapatunayan na niyang hindi siya ang aswang at ang totoong aswang ay walang iba kung hindi ang manggagamot na siyang nagkakalat ng balita. Napaluha rin ako na nakatingin sa maglola habang magkayakap ang mga ito. Si Manong Roy pala ay hinabol ang aswang na dumayo sa pamamahay nila upang sipsipin ang enerhiya ng kanyang ina na may sakit. Gabi-gabi palang nag-aabang si Manong Roy sa aswang hanggang sa natagana naman niya itong muli at sinundan niya ito kung saan magtutungo. Doon pala sa Talahiban, kaya naman noong napadaan ako ay hindi na siya nagdalawang isip na puruhan ang aswang na nag-anyong aso. Sa paglipas ng panahon ay naging maayos naman daw ang baryo na iyon. Ayon pa sa aking pinsan na si Carding na naging asawa na ni Anisita. Ang pagkakamali ko lang, Kuya Bari, ang pampasarap pala na sangkap na sinasabi ni Anisita sa akin noon ay katas pala ng bunga ng aswete na ibinabad sa tubig na inakala kong dugo. Sa tuwing maaalala ko iyon, ay natatawa na lamang ako sa aking sarili. Isang pangyayari sa probinsya ng aking lola ang hinding-hindi ko na malilimutan habang ako'y nabubuhay. Isang eksena na nakaengkwentro ako ng isang tunay at totoong aswang. Akala ko talaga noon, Kuya Bari, ay hindi totoo ang mga aswang. Ngunit nung makita ko itong harap-harapan, ay talagang doon na po ako talaga naniwala. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po sa paglaan ng oras upang basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Carlito. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.